Good morning mga Lodi. Ngayon, pag-usapan natin ang Pi Network. Maraming mga nagtatanong sa akin kung ano na mangyayari, bakit wala pang value ang Pi coin. So ngayon, pag-usapan natin yan kasi meron silang ibinigay na update nung Pi Day. Ngayon, yung tanong na bakit wala pang value ang Pi, kasi nga, process ang sinusunod natin dito. May proseso. Hindi pwedeng may value yung Pi na hindi pa na KYC lahat ng pioneers. Kaya nga nila ini-roll out or available na yung mass KYC na tinatawag, pero hindi ibig sabihin nun agad-agad mag-KYC tayo kasi nga nakadepende yung mag-KYC dun sa mga human verifiers. Kailangan pa rin ng human verifiers workforce galing sa community para tumulong mag-verify o mag-KYC sa mga applicant. Pangalawa, yung mga application na kung saan integrate muna nila yung mga iba't ibang application na sumali sa hackathon program dito sa Pi platform para kung saan magamit natin. Hindi pwedeng may value na yung Pi pero wala tayong pagkagamitan. So lahat, i-prepare muna nila. So kailangan, once na open na mainnet, pwede na natin magamit yung mga Pi natin dito sa mga platform na to. Unahin muna nila yun. Para ang mangyayari ata is that hindi muna pwedeng makapag-convert pero pwede natin gamitin din sa mga iba't ibang application dito sa Pi Network. So mangyayari yung ganun, mga second quarter ng taon na to. So abangan natin yan para magamit natin yung mga Pi natin dito sa mga na-KYC. So abangan nyo lang kasi nag-roll out na yung KYC nila. Makita nyo may mag-pop up dyan sa phone nyo. Sabi dito kasi hindi pa ako na-KYC, wala pa nag-pop up sa akin. Pero huwag kayong mag-alala kasi lahat naman mabigyan ng chance makapag-KYC. So mas maganda siguro once nakapasa ka ng KYC, mag-apply ka na as a validators kasi para makatulong. Okay, makatulong ka. At saka, hindi lang makatulong kundi pag na-verify mo yung isang applicant, ibig sabihin may 1 Pi na ibibigay sa'yo. Parang reward mo yun. So hindi ang korte magbabayad dun, kundi yung verify mo na aplikante babayaran ka. Nakalagay dito kung ano na plano sa susunod. Looking forward, this year will be even more exciting than the last as we focus on pioneer mainnet migration and ecosystem building. So tandaan natin na this year, sabi naman nila, ay yung pagmamigrate sa mainnet. So magta-transfer tayo from enclosed papunta talaga sa mainnet saka ecosystem building. So once a significant numbers of pioneers are KYC'd, we will begin a mass migration of these pioneers to the mainnet blockchain. So marami pa talagang gagawin kasi wala pa nga tayo, nasa enclosed pa lang tayo, diba? So kung meron na sigurong half na na-KYC'd, so itatry nilang i-migrate sila, mass migration papunta sa mainnet. So tandaan niyo yan na kailangan pa tayong i-migrate. Kaya wala pang value yung Pi kasi nasa enclosed pa lang tayo. Kailangan pang i-migrate ang buong pioneers sa mainnet at yung ecosystem natin at yung mga applications natin. So ito na yung sinasabi nila, yung mainnet migration is the next major milestone on the march to open network. Yan pa ang abang-abangan natin. Kaya pag kayo nag-aantay kayo ng kailan magkaka-value, intindi nyo to, hindi basta-basta yung mga ginagawa nila. This second quarter, marirelease na yung mga Pi application dito sa Pi platform na kung saan pwede nating magamit kahit dito sa enclosed mainnet. Pag transitioning sa open network period, matatanggal na yung tinatawag na firewall pero hindi pa ngayon yan. Yun yung inaabangan natin. Once natanggal yung firewall of the enclosed network period, ang mangyayari niyan is ang mga other networks ay pwede silang makikonnect, ang mga other wallets ay pwede silang makikonnect dito sa Pi mainnet kung gusto nila. So dito na yung time na kung saan you can convert your Pi into Ethereum, into Binance coin, into BNB, into XRP, kung sino yung gustong makikonnect sa Pi network. Sabi dito, this still a whole lot of work to be done before open mainnet, but we are on our way. So tandaan nyo, marami pa ang core team gagawin dito. Ang gusto lang naman nila is support. Kung kayo gusto nyo talagang magka-value na talaga, ay hindi po maibibigay yan sa inyo ngayon. Okay, kasi nga may proseso tayong sinusunod. Ngayon, ang mangyayari, i-integrate yung mga applications na kung saan sumali sa hackathon or may mga iba pang applications na gustong sumali dito sa Pi platform para magamit natin kahit dito sa enclosed network. And once na nakapag-KYC na tayo, migration na naman mangyayari, i-migrate tayo sa mainnet. After nun, tatanggalin yung firewall dito sa enclosed network para available na makakonect ang mga ibang network. So dun pa lang natin makikita ang value ng Pi. Ang tinitignan natin is yung vision ng isang cryptocurrency na decentralized siya. So yun sana yung maintindihan nyo, hindi ibig sabihin na pabilis ang pera lang to. Sabi nila pwedeng magka-value na
na December, wala pa pala. Tapos sabi na magka-value na naman ngayong March na to, wala pa pala. Hindi kasi ganun yun eh. Dapat yung intindihin na sumali tayo dito para supportahan tong project na to. Medyo matagal to. Okay, maraming process ang dapat sundin. At kung atat na atat ka na magka-value tong Pi, uninstall mo na lang yung Pi mo kasi hindi pwede sa'yo to. Ngayon, may nagtatanong sa akin ano yung ginawa ko dun sa, ilan yung nilock up ko dun sa Picoin ko. So, pag pupunta ka sa mainnet, makikita mo dito, wala na. Naka-lock up na siya for 100% 3 years. Sa akin kasi ginawa ko to. Kasi hindi mo pa talaga makikita yung full potential ng Pi Network this year, next year, siguro. Kasi marami pang dapat ayusin eh. Kasi sayang naman, andito tayo, tatagal pa to. Makita mo siguro after 5 years, 3 years, 4 years. Yung talagang wala nang aayusin. Yung ibig sabihin, nagre-run na itong Pi Network, decentralized talaga. Wala nang, hindi na nakikialam si na Nicolas, mga ganun. Decentralized na tayo. Yung node na ang nagpapatakbo. So, hindi pa natin makita yung full potential ng Pi Network, yung gustong mangyari ng core team. Choice ko to Baka pagdating sa 2 weeks, pag mainnet na nagka-value, pwedeng tumaas yung price. Tapos 6 months, bumaba ng bumaba. Tapos 1 year tumaas, tapos bumaba na naman. Tapos 3 years, pwedeng bumaba ng bumaba. Pwede din, 6 months bumaba, 1 year bumaba ng bumaba, 3 years tumaas bigla. Pwedeng mangyari yun. So, choice nyo, basta kaya yung i-take yung choice nyo. Huwag kayong magsisisi. Kasi ito ang gusto ko. Since hindi ako nakapagsimula noong 2019 kasi ang akala ko scam din to. Ngayon ko lang talagang binasa. Kaya ayan, kailangan kong gawin to para tataas naman yung reward ko. So, ang advice ko lang talagang atat ka na, hindi para sa ito. Para sa mga taong gustong suporta sa project na to. Tapos, patience lang mga brad. Sabi nga dito, there's still a whole lot of work to be done before open mainnet. But we are on our way. Marami pang trabahong dapat gawin. So, yun lang guys. Okay? Suportan pa rin natin. Ako, kung ayaw yung suporta, ako susuporta ako hanggang sa uli. Guys, kung medyo nawala kayo ng pag-asa, medyo nadismaya kayo dito sa kanilang update nila na akala ko magkaka-value na hindi. Okay, sabihin ko na sa inyo. Pero, ang may pasensya, yun ang magwawagi. Gusto kong intindihin nyo muna kung ano yung vision ng Pi Network. Doon yung malalaman na merong patutunguhan itong project na to. So guys, maraming salamat. Maraming salamat sa inyong suporta. Maraming salamat sa inyong panonood. At tuloy-tuloy lang tayo. And happy Pi Day. Bye-bye. I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a day